Once again, good morning, my sisters and brothers. Good morning, Father. Salamat sa Biyernes na ito. Salamat sa Friday devotion of the Sacred Heart. And it will speak to us about what is the most important. The first and most important of all commandments. This will determine where we stand. No? It will determine how far or how near we are from the kingdom of God, no? To the kingdom of God. Gaano tayo kalapit o gaano kalayo tayo sa langit. No? So we know, alam naman natin na sagot nito sa kaibuturan ating puso. Saan ba talaga tayo nakatayo? No? Sino ba talaga mahalaga sa atin? Sino ba nasa isipan natin araw-araw? Ano ba pinapag-abalahan natin? Ano ang inuubos natin yung oras natin? Yun yung mahalaga And alam na natin yun, no? Kailangan natin aminin. Kasi pag di natin aminin, lalo na itong panahon ng Kwaresma, it is very, very important to acknowledge this. Kasi pag di natin aminin, deny natin, sabihin natin God is number one, sa totoo lang, hindi naman. No? Meron tayong mas mahal na ating, whether it is a person or a thing, or a title, or a position. No? Ano ba talaga? Kasi kung di natin harapin to at sasabihin natin number one ang Diyos, sa totoo hindi, we are fooling ourselves. No? We have to admit it humbly, aminin natin at gawa natin ang paraan. No? Ito ay tanging paraan para tayo ay magkaroon ng kapayapaan, para tayo ay magkaroon ng tunay na ugnayan sa Diyos. Otherwise, it is fake. No? It is very, very shallow. Kaya nga, sinabi sa loob, sabi, you shall love the God with all your heart. Tunay, nasa loob ng ating puso, with all your soul. No? Sa iyong kaibuturan ng ating puso, hindi panlabas. Hindi basta nagdadasal, nagsisimba, gumagawa ng buti. Hindi panlabas. It is sa kaibuturan ng ating puso, sa kaluluwa, no? Sa kaloob-oloban. No? That is what is important. With all your mind, lagi nasa isip natin, sa lahat ng with all your strength, kasama ang ating minamahal. Otherwise, we do things out of obligation. Kasi yan ang turo, obligasyon. Kailangan ko magsimba, kailangan ko magdasal. Obligasyon. Pag obligasyon, nakakapagod. Kasi hindi pagmamahal yun. Minamahal kita, no? Minamahal ko kayo kasi kayo'y mga tupa sa tayong mga nakailangan pastolan, no? If what I'm doing here is out of obligation and not out of love, if what you're doing to your partner, to your children is out of obligation, not out of love, it is a world of a difference. If it is out of love, it is out of obligation. Trabaho lang At makikita naman if there is passion in it, if there is love in it, or it is just doing it out of obligation. Maybe purify what we do, because it will show It will show Kaya it is a very common scripture text today, no, what we have read. Pero ito yung nasa ikubuturan ng turo ng Diyos, how we can do this. And then, it is deepened, you should love your neighbor as yourself. So love God, and then your neighbor as yourself. Again, number one at number two, pag mabaliktad yan, we are far from the kingdom of heaven. No? You will know. So we pray today that we do things not out of obligation but out of love. Maybe admit the true number one in our life, kung sino talaga o kung sino hindi talaga, para dahil dito tayo makalaya, we have true peace, we will live with stress, not living a life full of stress. And all the trials and sufferings we have, magaang. Kahit na gaano kahirap yung dinadaanan natin, kahit na gaano daming problema, kahit na dahil sa daming sakripisyo, pero pag ito ay dahil sa pagmamahal, magaang lang Pag obligasyon, mabigat. Pag pagmamahal, kahit na gaano kahirap, magaang. Alam natin yan. Pagmahal, hindi problema. Sabi niya, hindi mabigat yan, kapatid ko yan Pag binubuhat mo yung minamahal ko,
He is not heavy because He is my brother. And our brother is somebody we love, Jesus Christ. May we ask our saint today, Saint John of God, to help us to purify sino talaga number one sa ating buhay. At sana magampanan natin itong Kwaresma hanggang pagpasok natin sa Holy Week. Sundan natin ang example ng ating Panginoong Hesukristo. Salamat sa Diyos.